Git ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio, ito nakabagabag sa aking kalooban . At bilang pasimula ng ating second hour ng ating Fun Saturday Live, ang ating insight, nais ko lamang na ipatiuna itong pahayag na ito. Sa panayam ni Grace Doctonero ng UNTV, pakinggan ninyong maigi ang mga katagan na bibitawan ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Sabagat, ito ay kung may sandalan, may ebidensya na magpapatunay na ito ay totoo, dapat ang ating taong bayan mag-alsa laban dito sa mga mandurugas, mga mandarambong na mga public officials natin. Pakinggan natin, panayam ni Grace Doctonero. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Kung ikaw ang host ng sortie, you get 30-30 million. 90 million lahat yun. 30 million AX or ATAP, 30 million na MAIT, and 30 million na tupad. Can you just imagine? Ganun kalaki, 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi nga yung ganun kalaking incentive nila. Nalaman ko rin na may mga title na mga congressmen, na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Ganun din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds, unlimited, halos unlimited. Di ba corruption yun na paano mo nadidisburse yung ganun na easily, kaya mong i-disburse yung gano'n. Ang nakakalungkot nga nito because unlimited yung funds nila. So in short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila at yung mga nakuha pa nila sa profit dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier, hindi pa pala nila na ilalabas. Intact pa yun. Dahil ang ipinapamigay na lang nila muna, itong mga ayuda na nakukuha nila. Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nila yan, ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. At doon sa medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate, may babalik doon sa politiko. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng corruption na as if it's now being committed with impunity. Na wala na silang pakiramdam, manhid na sila. Habang ang tao dyan, hirap na hirap. Hirap na hirap. 30-30-30 scam. Ito ay modus operandi, sabi ni Mayor Benjamin Magalong, especially ng ating mga congressmen in particular. Mga congressmen ng ating bansang Pilipinas. 30% sa ayuda, 20%, 30 milyones sa ayuda, 30 milyones sa AKAP, 30 milyones sa iba pang mga pinalalabas na mga pera ang iba rito through Department of Social Welfare and Management. Ito po ay corruption ng ating mga public officials. Now, speaking of public officials natin mga kababayan, bubuksan natin ang ating ikalawang bahagi ng Fun Saturday Live. Fun Saturday Live! Saturday Live! At ito ay alay natin bilang pagmamahal natin sa ating bayan. Puso ko sa bayan ko! Sabagat ito ang kanilang tinig. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ang ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live ay ating pakikipag-ugnayan. Ugnayan! Pakinggan! Ang inyo pong abang lingkod. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Dito lamang matatagpuan ang inyong Inside Guro-Guro
opinion, and Saturday Live. Well, bayan kong minamahal, ang ating public service ay dapat ay ligtas sa anumang mga panganib ng korupsyon. And when I talk of public service, kasama riyan ang ating mga public officials. Ang mga sinasahod na mga ito ay galing sa kaban ng bayan, at ang kaban ng bayan ay pinupunuan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Maging sila man ay naandyan sa loob ng bansa o kaya yung mga tinatawag nating OFWs, Overseas Filipino Workers, na malaki ang bahagi ng pera na kanilang contribution sa kaban ng bansa. Pagkatapos meron tayo ritong mga nanunungkulan sa gobyerno na mga balasubas, mga nabibilang sa mga family dynasties na walang habas kung mangurakot ng pera sa kaban ng bayan. Ang masaklap nito, mga kababayan, instead na ang mga ito ay ipursigi, isa lang upang malaman ang katotohanan sa harap ng hustisya na marangal pinagpipitaganan sa bansa. Wala tayo nakikitang ganyan. On the contrary, muntik na sanang magkaroon tayo ng pag-asa. Nakita naman ninyo ang resulta, Risa Hontiveros, Will Gatchalian, mga nasa pamunuan ng Senado na nagbunyag ng karumal-dumal na activities ng mga Chinese in connivance with Manchurians and traitor na mga leader ng bansa natin. And then, ngayon, malakas, nasa kapangyarihan. Okay sana kung positibo ang kontribusyon, hindi korupsyon. Tingnan ninyo ang rally ng INC noong nakalipas na Martes. Iglesia ni Cristo. Sabi nila, peace rally. Rally para sa katahimikan. Peace, harmony, an absence of hostility. Walang away. Peace. Peace rally ng Iglesia ni Cristo. Para sa akin at sa maraming mga nakakakilala ng katiwalian at ng kaayusan, ang peace rally na ito ay pagsuporta sa katiwalian. It was a fake, it was a dishonest rally na kumakanlon, nagtatago sa katagang peace. Ang katotohanan dito, ang rally na ito ay maisog rally for Sara Duterte. Yun ang katotohanan riyan. Hindi natin mapapasubalian niya Ang INC, Iglesia ni Cristo Peace Rally was a fake. It was a dishonest rally for the Filipino people. Ang katotohanan nito ay isang maisog rally for Sara Duterte. Kung totoong peace ang hinahanap nitong Iglesia ni Cristo, hindi dapat si Sara Duterte ang nakafrontera. Sabagat si Sara Duterte ay imahe ng mga nahahantad ngayong corruption. Dalawang sensitibong opisina ng national government ang kanyang hinawakan at hinahawakan pa. Dalawang sangay din ng gobyerno na ito ang grabe, ang umaalimbukay na amoy ng korupsyon. Paano ka magkakaroon ng peace rally samantalang ang nakahantad sa widescreen doon sa Luneta Grandstand, napakalaki, giant widescreen, humantad ang mukha ni Sara Duterte. Nakangiti. Ano ang sabi niya? Amid the rising price of goods,
poverty, and other challenges, a peaceful and united Philippines will never falter and will always rise up to the challenges. Saan ka nakakita ng peace? Pinangangalandakan mo katahimikan. Ang unang bungad ng mga kataga mo sa kalagitnaan ng matataas na presyo ng mga bilihin. Hindi ba divisive itong kataga na ito? There is a semblance of truth. Pero sa peace rally, hindi ito dapat ng mga nangungunang mga kataga. Totoo na tumataas ang presyo ng mga bilihin, kaya nga si BBM nagdeklara kahapon na magkakaroon ng food emergency. Totoo rin ang poverty, 62% ng mga Pilipino sabi nila, ayaw na nila ng buhay na ito sapagat hindi na sila kumakain na maayos. 72% ng mga Pilipino belonging to the average and below average. Subalit, sa peace rally, wala ito dapat eh. Dapat pananalangin ang nandoon eh. Bakit nandoon si Rodante Marcoleta? Gawa kay Sara Duterte. Bakit nandoon si Robin Hood Padilla? Gawa kay Sara Duterte. So hindi peace rally ito eh. Ito ay isang maliwanag na maisog rally for Sara Duterte. Sabagat kung tutuhanan na para sa katahimikan, para sa peace in the country ang ating hinahabol, dapat yung mga reconciliatory people lang nandoon eh. Ang katotohanan nito mga kababayan, ito ay bubunyag ko sa inyo. Ang katotohanan nito, etong rally na ito ay binuo na ito. Simula nang sumiklab ang issue ng Department of Education at saka ng Office of the Vice President. Sumiklab ang issue na ito ng nanakaw at iba't iba pang mga uri ng mga anomalya ng corruption sa tanggapan ng Vice Presidente at saka ng Department of Education. Dito nabuo ang usapan ng kampo ng mga Duterte at ng Iglesia ni Cristo na kailangan ay ikontra etong lumalaganap na ito na pagkawasak ng pangalan ni Sara Duterte dahilan sa mga pagnanakaw na naganap at nagaganap sa dalawang tanggapan na ito sa ngayon ng pamahalaan. Plinano ito simula pa ng buwan ng Nobyembre. And then buo ang kanilang mga kasunduan noong buwan ng Disyembre. Dapat ay maglunsad sila ng rally. Una ang plano nila doon sa kanilang Coliseum sa Bulacan. Kaya lamang ayaw ng mga panig ng mga Duterte roon sapagkat kitang-kita nga naman na ito ay Iglesia ni Cristo propaganda gathering. Kaya napagkasunduan ng grupo ng mga Duterte at saka ng INC sa Luneta na lamang para neutral ground. Maawasan, mabawasan ang mga hinala ng tao na ito ay isang solidong organized meeting or gathering ng INC para kay Sara Duterte. So ito ay nabuo simula sa pagsiklab ng issue ng mga pagnanakaw sa Department of Education, sa Office of the Vice President, nabuo ang kasunduan na ito na maglunsad ng rally. So, hindi natin masabi direktamente kung sino ang nagpasimuno. Who instigated ng meeting na ito? Is it the INC or is it the camp of Rodrigo Duterte? Instigate. Ibig sabihin, nagbunsod, nagsindi ng kaisipan na ang taong bayan ay hikayati na mag-alsa
Nakita naman ninyo yung mga retorika. Kung kakatasin ninyo ang kanilang mga kataga sa mga talumpati roon, ito ay tahasan na pagsalungat sa takbo ng gobyerno ng Pilipinas. Malawak ang mga tinuran ng mga nagsalita sa rally na yan na ang halos kung kakatasin ninyo ang ibig sabihin, mag-alsa kayo laban sa gobyernong ito. Kailangan takpan, kailangan isang tabi, kailangan kalimutan, kailangan ay alisan ng timbang ang mga akusasyon ng pagdurugas, pagnanakaw, anomalya, corruption sa katauhan, partikular ni Sara Duterte. Nakakita ninyo, napilitan si Sara magsalita nitong nakalipas na araw. Tatakbo ako bilang presidente ng Pilipinas sa 2028. Napilitan na magsalita. Bakit? Reinforcement ito ng rally, maisog rally, diyan sa Luneta. Kailangan ay ituloy ang consistency ng kanilang kampanya upang matakpan ang mga krimen na ginawa at ginagawa ni Sara Duterte sa kanyang panunungkulan sa gobyerno. Sabi ko na nga, ito ay nabuo ang idea na ito ng maisog rally ng INC diyan sa Luneta dahilan sa mga krimen ni Sara Duterte. In fact, ang isa sa mga tema, isa sa mga paksa na kanilang pinalutang sa maisog rally na yan ng INC diyan sa Luneta ay ang mga issues na may kaugnayan sa impeachment labang kay Sara Duterte. Nakikita nila na malaki ang tsansa na ito ay maisalang at maparusahan ng Vice Presidente sa mga kaso na isinasangat laban sa kanya sa impeachment case na ngayon ay binibimbin, inaantala ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Tatlo ang mga kaso rito, mga kababayan ko. In fact, ang palusot ng ating Secretary General ng Congress, inaantay pa namin yung sabi nila may pang-apat pa na impeachment complaint. Kaya hindi muna namin binigyan ng pansin yung unang tatlo. Ang impeachment kasi, mga kababayan ko, required by law na magkaroon ng verification sa mga reklamo na ito ng impeachment laban sa miyembro ng gobyerno, Vice President for example in this case. At itong verified complaint na ito kailangan ay maproseso sa lalong madaling panahon na hindi nasusunod ngayon sapagkat bunsod na rin ang pahayag ni Bongbong Marcos. Until yesterday, ayaw nila ng impeachment na ito kay Sara Duterte. Kung bakit, pag-uusapan natin yan mamaya kung may panahon tayo. So kailangan dyan verified complaint. Sabi ng ating Secretary General ng Kongreso, ginagawa na nila. Mahigit sa buwan na ang kaso na ito. The first was filed December 2. So almost 2 months na. December 2 ang unang impeachment, formal impeachment case. Iniharap ito ng Akbayan Party List. Percival Sendanya siya ang nag-certify sa Kongreso, alinsunod sa batas. Sinangatan si Sara Duterte ng graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, at iba pang mga high crimes. December 2 nang ito ay isangat. 1.5 buwan na mahigit ang nakalipas. Wala pang aksyon ang ating Kongreso rito.
Ikalawang complaint, 2 days after, December 4. Ito naman ay iniharap ng Makabayan Bloc at confirmed, endorsed ni Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel. Disyembre 4. Illegal use and mishandling of confidential fund. Nakabimbin hanggang ngayon. And then the day after, December 5, ito ay 1.5 months na ngayon. Pangatlong complaint, iniharap naman ng mga grupo na mga religious, ordinaryong mga mamamayang Pilipino, mga abogado, mga civil servants, mga manggagawang ordinaryo, betrayal of public trust. Ito ay inendorso sa Kongreso ni Congressman Colada at saka sino pa ba yung isa? From Camarines Sur. 2 congressmen nag-endorse ng mga ito. Until now, it is still pending. Ang palusot ng ating Secretary General, sabi ko na nga, inaantay pa nila kasi meron pang isa. Pero ito ay matibay na halimbawa ng pagsunod sa mga indirektong pahayag ni BBM. Ayaw niya ng impeachment kay Sara. Bayan kong minamahal, nabanggit ko dito si Bongbong Marcos. Baka man ako ay sang-ayon doon sa kanyang sinabi na dahilan sa pag-antala ng Congress na aksyonan ng mga nauna na 3 mga kaso ng impeachment na dapat ay umuusad na ngayon. At this time, Enero 18 na, malapit na tayo sa eleksyon. Tama si Marcos, wala na tayong mahagilap na congressmen at mga senador, wala nang quorum na maaring tumalakay sa mga issues na ito today and forward until election. Gawa ng busy na itong mga congressmen na ito. Pero ito'y ginawa by design. Dahilan na rin sa pahayag ni Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay maluwag na sinasabi niya, wala nang panahon. Busy na. Inantala na kasi Inantala na. Hindi inaksyonan ng maayos at pronto dahil na rin kay Bongbong Marcos. Well, sa kabilang panig, sabi ko na nga kanina, at this time, wala na talaga tayong magagawa riyan. Ito man ay dinggin, isa lang na sa hearing ng Kongreso, wala nang panahon. Nawang isa na lamang ditong masasabi kong komplemento dito sa pagkaantala na ito is for the Congress to attend to this after the election. Isubsob ang mga talento, isubsob ang mga ulo sa pagtalakay sa mga issues na ito. Subalit, para sa akin, dahilan sa pagkaantala na ito, hindi apektado po ang function dito ng Department of Justice. Hindi apektado. Kagaya ng ginagawa ngayon ng NBI, kagaya ng ginagawa ngayon ng PAOK, sa mga exposés na nalantad sa hearing ni Rizzo Hontiveros at sinuportahan ni Gatchalian sa mga kaso ng Pogo. Kagaya nito, dapat ang Department of Justice ang magsilbi na inspirasyon ng taong bayan na isulong ang mga criminal cases laban dito at administrative cases laban dito kay Sara Duterte. Sa akin at this point, tama si Marcos. Wala ng panahon. At ang anumang mga walang tibay na pagdinig, walang concentration na pagdinig sa impeachment na ito makakaapekto sa criminal administrative cases
na maaaring iharap ng Department of Justice. Mantakay mo kung mapawalang salary ito sa impeachment si Sara Duterte dahilan sa kawalan ng atensyon ng mga ebidensya, etc., pinawalang sala sa impeachment dito si Sara Duterte. Ano ang magiging consequence sa mga criminal and civil and administrative cases na maaaring iharap labang kay Sara Duterte? Kaya at this point in time, para sa akin, kailangan kumilos. Double time, Department of Justice, Ombudsman, kailangan kumilos ito sabagat ang mga ebidensya na ibinulgar ng Quadcom ay may mga mabibigat na mga dokumentong suporta sa mga natuklasan na ito na mga pangluloko, pagnanakaw, pandaraya, corruption sa mga tanggapan ng Vice President at ng Department of Education. Dapat at this point, ang Department of Justice na ang gumalaw. Tama si Marcos, wala nang panahon para sa impeachment. At ang hindi niya sinasabi na sinasabi ko ngayon, makakaapekto ito sa anumang criminal, civil, or administrative cases ang resulta ng impeachment kung ito ay pawarde-warde lamang na gagawin dahilan sa time element. Wala nang panahon. Tama riyan si Marcos. Pero sa kabila nito, dapat ay meron siyang direktiba sa Department of Justice na ipursige ang paghaharap ng mga kasong kriminal, corruption cases, administrative cases, labang kay Sara Duterte. Yun ay may mga matitibay na mga ebidensyang mapanghahawakan galing sa mga resulta ng paglulunsad ng Quadcom ng investigation. Sabi ng Department of Justice, graft-related criminal cases ang tinutumbok ng Department of Justice. Tinutumbok din ang tanggapan ng presidente. Pero hindi lamang pagtumbok. Kailangan natin dito action. Time is of the essence. Tama yung sabi ni Castro. Tama yung sabi ni Manuel. Dahilan dito sa mga washi-washi, half-cook, half-interest na isulong ang impeachment, baka lumamig at maging lumang kanin. Bagaman pwedeng isangag ang lumang kanin, baka wala na yung katas na kakailanganin upang ipursige at idiin at mabigyan ng hustisya etong mga kasong nasa sa ilalim ng impeachment cases labang kay Sara Duterte. Pero sabi ko na nga, again and again sasabihin ko, I am in with the idea of Bongbong Marcos na walang panahon na ngayon. Subalit sa kabila nito, kailangang ipursige ang pagkilos ng Department of Justice, ng Ombudsman, ng ating katarungang departamento, kasama ang pag-push, pagtulak ng Executive Department ng mga criminal cases laban dito kay Sara Duterte. Huwag na yung threat, pagbabanta ng pagpatay. Sa akin, sabi ko nga noong nakalipas na programa natin, itong pagbabantay na ito sekundaryo eh. Pero yung mga ninakaw na mga pera ng taong bayan, ito ang pinakang mabigat na mga offenses, pagkakasala na dapat na sungkitin ang katarungan para sa ating mga mamamayang Pilipino. Tingnan na lamang ninyo. Department of Justice o kaya ang ating ombudsman, mga kaso ng kriminal, kaso ng pagnanakaw, kaso ng korupsyon, kasong administratibo, etc., sandamakbak ang pwede nating pagpilian
sa mga nakita at mga inihantad ng Quadcom. Hindi mapapasubalian, nakita ng taong bayan ang mga isyu na nabulatlat, 612 million isinaksak sa duffel bag. 4 na mga bags ng mga alalay ng Special Disbursing Officer ng DepEd, Special Disbursing Officer ng Vice President. Pareho ang operasyon, sabi ng COA. Pareho ang operasyon ng dalawa na ito. DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at saka Disbursing Officer ng Vice President. Pareho ang operasyon ng dalawa. Pumunta sa Land Bank, encashed yung pera. In the case of the Department of Education, 612 million. Unang 4 na mga cheque, 125 million each. At pang 5 cheque, nagkakahalaga 112 million and a half. Dinala sa Land Bank. Dala-dala ni Edward Fajarda. Ikinash. Nilagay sa mga sako, duffel bags. Katulong ang special officer ng Department of Education. Dala-dala nila yung pera. Nilakad, sinakay sa sasakyan, dinala sa tanggapan ng ni Vice President Sara Duterte. Maliwanag. Yung mga ebidensya, yung mga pahayag, sinumpaang mga pahayag, maliwanag. Saan napunta? Nag-create ng mga fictitious names para matanggap yung mga pera daw na ito. Maliwanag na nandun. At hindi lamang yung kasong yan ng Department of Education. Naalala ninyo, pati yung ating military, ang Forces of the Philippines, ginamit ng tanggapan ng Vice Presidente. Nagbigay kami ng tulong sa halagang 15 million to fund the Youth Leadership Summit of the Armed Forces of the Philippines. Sabi ng mga general, wala ho kami tinanggap na perang ganyan. Ang ginastos namin dito sa Youth Leadership Summit na ito ay pera ng Armed Forces of the Philippines. Huwag din ninyong kaligtaan yung libro. Yung libro na nahantad sa hearing ni Rizzo Hontiveros. Ano yung libro? Isang Kaibigan. Isang Kaibigan. Nahantad 200,000 copies. Nagkakahalaga ng 10 million. Galing sa Kaban ng Bayan. Propaganda material ni Sara Duterte para sa presidential aspirations nito sa 2028. Pera ng bayan yan. Sabi ng bayan, 72% naghihirap kami. World Bank ang may sabi nito sa kanilang dokumento. 72% ng mga Pilipino in 2023 nagdurusa kami sa panahon ni Duterte. From average to poor to poorest of the poor, 72% walang makain. 1% lamang ang may hawak ng pera ng yaman ng Pilipinas. And today, 62%. Sabi ng mga mamamayang Pilipino, naghihirap kami. Bakit? Magtakin mo nito, 612 million. Isinaksak lamang sa duffel bag. Cash ng Department of Education sa ilalim ni Sara Duterte. At hindi lamang yan, hindi lamang yung 15 million na funding na daw binigay sa AFP na pinabulaanan ng AFP, hindi lamang yung 10 million sa Isang Kaibigan book propaganda ni Sara Duterte. Kundi tingnan ninyo, 1 million bawat isa.
pinakang mura, kalahating milyon ang bawat isa ng mga mansions na inupahan ni Sara Duterte sa Department of Education. 10 araw lamang ito. Sabi sa mga lumabas na mga papeles, mga dokumento, ang pera na ito ay galing pa rin sa Confidential and Intelligence Fund para lamang magkaroon ng ebidensyang may ginastusan ang tanggapan ng Vice President ng Department of Education. At hindi lamang yan, naalala ninyo, yung mga cash envelopes. Yan ay hindi mapapasubalian. Mismong yung mga tumanggap nito ang nagsabi, tumanggap sila ng pera from 12,000 a month to 50,000 a month. At tandaan ninyo mga kababayan na mga taong nagdi-disburse ng pera na ito ay mga hakot na tao ng Vice Presidente ni Sara Duterte galing sa Davao City. Mga taong matagal ng mga naglingkuran sa kanya. Sila ang mga napagkakatiwala ang mga tao ni Sara Duterte na hinakot from Davao papunta sa National Department of Education, Department of Vice President, sangay ng Vice Presidente, Department of Education, hinakot ang mga tao na ito. Bakit sila hinakot? Sapagat may kumpiyansa na ron. Bakit may kumpiyansa? Sapagat ito ay bukas palad na tumatanggap ng mga suhol galing kay Sara Duterte. 11 days rental ranging from 500,000 to 1 million per night. Per night. Pinakang mahal pa sa pinakang mahal na hotel sa Dubai. 500,000 pesos per night. At hindi lamang yan, yung cash envelopes na sinasabi ko sa inyo. Lahat ng mga ito dapat ay mabigyan ng masusing investigasyon sa korte. Kaya kung yung impeachment ay sabi ni Marcos wala sa panahon na ngayon, and I agree, wala na sa panahon, tama siya. Yung mga congressmen, mga senador, hati ng kanilang isip. Kailangan mangampanya ng husto. Habang ang AKAP funds ay may availability pa, kampanya tayo. 12 million budget ng Congress. 1.5 million sa Senado. Malaking pera ito eh. Billion pala, billion, hindi million, billion. Malaking pera ito eh. Kailangan gastusin ngayong eleksyon. Hindi galing sa bulsa natin ang ating dapat gastusin sa eleksyon. Kaya tama si Marcos eh. Tamang-tama si Marcos. Wala ng panahon sapagat ito'y orchestrated ng Malacanang ang pagtahak ng bawat araw sa issue na ito ng impeachment. Pero sabi ko na nga, nandoon na tayo. Sumasang-ayon tayo kay Marcos. Pero hindi nangangahulugan na hindi na natin aasikasuhin itong mga karumal-dumal na mga issues na ito na alam natin na may mga matitibay, mabibigat na mga batayan laban sa inyong Vice Presidente, laban sa inyong naging Sekretaryo ng Edukasyon. Sa panig ni Mr. Marcos, ang aking masasabi rito, wag nating pabayaan na manlumo, manghina ang issue na ito. Kung may utak si Marcos politically, alam kong meron, alam kong may mga maniobra rin siyang ginagawa ngayon, ibubunyag ko na sa inyo ang Plan B ni Mr. Marcos. Pagkatapos ng eleksyon na ito, mahahantad ang tunay na kulay ng inyong presidente. Nag-aantay lamang siya ng eleksyon sapagat tinitingnan niya ang pulso ng bayan.
Makikita naman natin sa local elections ang haligi na nagpapasimuno nito ay merong pundasyon sa ilalim. At ang pundasyon na ito ay ang local government elections. Makikita natin yung mga tauhan ng mga Marcoses at mga tauhan ng mga Dutertes kung sino ang may clout sa local elections. At diyan ibabase ni Marcos ang kanyang mga programa laban sa mga Duterte pagkatapos ng local elections. Matibay ang mga ebidensya ng duffel bag, matibay ang mga ebidensya ng panunuhol. Akala ba ninyo wala sa utak ni Marcos ang mga bagay na ito? Ngayon ay maaring weak, maaring mahina ang nakikita nating aksyon kay Marcos. Hari nawang hindi totoo. At hari nawa na itong mga natatanggap nating master plan ni Marcos after elections ay totoo. Otherwise, kung talagang mahina si Marcos, ito ay magiging sanhi ng kawalan ng hinaharap ng Pilipinas. Ang kahinaan, the weaknesses of Marcos ay mabibigyan ng lakas, magbibigay ng lakas kay Sara Duterte na pag-igtingin ito ang kampanya ng kanyang angkan na mabalik sa kanya ang renda ng bayan for and in behalf of the Chinese Communist Party. Alam naman natin, ito ay open book sa lahat ng mga Pilipino na ang pamilya ng mga Duterte ay pro-China. Na ang pamilya ng mga Duterte ang nagbigay ng susi kay Xi Jinping upang maglipa na ang mga Chinese sa loob ng Pilipinas. Ang masaklap lamang nitong maging epekto nito kung ang kahinaan ni Marcos ay totoo na talagang kahinaan. Sa madaling sabi, lalakas ang kanyang kakumpetensya sa family dynasty in politics sa Pilipinas. Ang kahinaan ni Marcos, kung ito'y totoo, magsisilbing lakas din ito sa Chinese Communist Party na magbigay ng funding sa mga Duterte na agawin ang pwesto ng renda ng bansa sa kamay ni Marcos. Alam natin na dalawang mga superpowers ang naghahablutan para sa renda ng Pilipinas. Panahon ni Duterte na mayagpag si Xi Jinping, ngayon panahon ni Marcos na mamayagpag si Uncle Sam. Meron tayong mga EDCA sites, siyam, laban sa China. Kaya ang China, ipapuputol ko ang aking mga daliri. Kung hindi, totoo ang aking sasabihin. Ang China ang nasa likod ng lakas ng mga Duterte sa pag-agaw sa gobyerno ng Pilipinas para mapasakamay, hindi na mga Duterte. Ang end beneficiary nito ay ang Chinese Communist Party. Tandaan ninyo yung Nandas Line ng China. Tandaan ninyo ang super ship. Tama ba yung sabi nila? Super ship. Naandyan sa dalampasigan na ng Pilipinas. Natatandaan ninyo yung mga submarine drones? 5 naglipa na sa Pilipinas. Diyan yung makikita ang interes, matinding interes ng Chinese Communist Party sa Pilipinas. Especially na nais nilang pagtangkaan na sakupin ang Taiwan. Nakaprograma sa 2027, pero ayon sa aking confidential information na natanggap, isa sa katuparan nito at 2030, ang pagtatangkang sakupin ng China ang Taiwan. So ito pong mga ito ay mga mabibigat na mga ebidensya kung bakit ang China ay talagang nais na muling
ibalik sa kamay nila ang renda ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay instrumento, malaking bahagi ang gagampanan sa ambisyon ng China na sakupin ng Taiwan bago pa lumampas ang 2030. Nakikita naman ninyo ang paigting na pagkamkam ng China sa West Philippine Sea. Na noong panahon ni Rodrigo Duterte, sinasabi niya, tahimik, wala tayong panganib sa China sa West Philippine Sea. Sa aking panunungkulan, totoo naman eh. Kaya lamang hindi niya sinasabi na kaya tahimik sapagat sukub-kub siya ng China. Wala siyang masabi, walang pagsalungat sa bawat hakbangin ng China sa pagkamkam sa West Philippine Sea. Hindi tayo kagaya ng Malaysia na umaangal kapag kinukontrol ng China, especially yung exploration ng gas and oil ng Malaysia. Hindi sila nagpapaubaya, hindi nagpaparaya. Sumasalungat sa China, unlike the Philippines during the time of Rodrigo Duterte. Kaya ngayon, pag napagbigyan natin ang muling pagbabalik sa pwesto ng mga Duterte sa bansa, local elections, yung mga kaalipores niya, mga Manchurians niya, and the national elections in 2028. Maniwala kayo, ang Chinese government ay hindi napapayagan na muling manatili ang anumang katas ng Amerika diyan sa Pilipinas. Kung ngayon ay medyo diplomasya ang kanilang sinasandalan sa pakikipag-away sa Pilipinas, sa panahon ni Marcos, huwag ninyong asahang parehong ganito ang uri ng tratamento ng China sa Pilipinas kung mabalik sa pwesto ang mga Duterte. Yung "Make us a province of China" slogan ni Rodrigo Duterte ay sigurado na matutupad the second time around ng mga Duterte sa kapangyarihan sa Pilipinas. Sa kasalukuyang 3 million, sabi ni Panfilo Lacson, 3 million na mga Chinese, pure-blooded Chinese, na pinaghihinalaan nila na mga miyembro ng People's Liberation Army na nandiyan sa bansa, tahimik na gumagala, mga nasa sleeper cells, ang mga ito'y nag-aantay lamang ng kumpas galing sa mainland China. Not to mention, yung mga deeply rooted na mga politburo ng China sa Pilipinas. Well, of course, nandyan sila sa embahada nila, sa konsulada nila sa Ilocos, konsulada nila sa Davao, at saka ang main embassy sa Maynila, naandyan ang mga politburo. Pero sa labas niyan ay meron tayong mga Manchurians. Ang ating television network dyan ay meron nagpuprogramang Manchurian, Filipino-Chinese blood. Meron tayong kape-kape sa Kamuning, Chinese blood ang nagpapatakbo. Meron tayong mga mga professors, mga highly intellectuals, pero mga Manchurians. Meron tayong mga universities, 5 yan, na nakaakap sa Confucius Institute ng Chinese Communist Party. Make us a province of China. Hindi lamang mga sleeper cells, naandyan ang National Grid Corporation of the Philippines. Pinatatakbo ng Chinese Communist Party. Naandyan ang Dito Telecommunications. Ang pera niyaan na tumatakbo ay galing sa Chinese Communist Party. At maraming iba pa. Naandyan ang mga industrial parks. Tingnan ninyo ang Cagayan. Chinese Communist Party. Industrial park, hindi ka pwede kung ikaw ay Pilipino, hindi ka pwedeng maglagay ng iyong distribution or manufacturing
outfit or company sa loob ng kanilang Chinese Industrial Park sa ilalim ng One Road, One Belt Initiative. Kaya mga minamahal kong mga kababayan, hindi lamang ho tayo dapat sumentro rito sa maisog rally ng INC. Kailangan ay halungkatin natin ang issues na isinusulong ng maisog rally na ito. 1.5, 1.2 million, malaki. Malaki ang panganib na dala. Kaya tayo, huwag tayong matutulog sa mantikaan. Make us a province of China, slogan ng mga Duterte. And love is lovelier the second time around. Pag binigyan ng pagkakataong muli ang mga Duterte sa pwesto, ang China ay hindi nakakalas at magiging realisasyon ng province of China. Again, I've said, and I will say it again, I agree sa evaluation ni Bongbong Marcos. Yung impeachment today, at this very hour, ay hindi na talaga feasible. Hindi na talaga rekomendado. Wala na ngang panahon. At dapat na ang isulong, meron tayong rally ng mga pare, meron tayong rally ng mga madre, meron tayong rally ng mga abogado, ng common tao, ng mga samahan, ng mga makabayang mga Pilipinong totoo. May rally tayong nakatakda. Suportahan natin ito at isulong, at hindi lamang isulong, kailangan ay mapursigi ang pamahalaan sa ilalim ng Department of Department of Justice at sa ilalim ng executive branch of the government na isulong ang mga kaso. Hustisya ang kailangan. Mga kaso na inilantad ang mga ebidensya ng Quadcom, inilantad ang ebidensya ng mga komitiba sa Senado headed by Riza Hontiveros, sabagat ang mga issues ng Pogo na ito, issues ng INC mausog rally, issues ng korupsyon ni Sara Duterte, ay kung susumahin ninyong total, iisa lamang ang adhikain. Ang kapakanan, kontrol ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Well, ang bansang Malaysia, sabi ni paring Batcom Quezon Talagit, ang bansang Malaysia na lamang ata ang hindi pa nasasakop ng ibang lahi, di kagaya ng bansang Pilipinas na iba't ibang lahi na ang sumasakop. Kaya nahaluan na tayo ng lahi ng mga traidor, ng mga matatakaw sa power, matatakaw sa pera. Kaya ito ang bunga sa ating bansa, ang kahirapan ay lalong humihirap ang mga nito at lalong nawala. At lalong humihirap at mga sakim na mayayaman ay lalong yumayaman. Di sila naniniwala na pag mga namatay sila, di nila madadala sa kabilang buhay ang mga nakamkam nilang mga kayamanan. Sabi ni paring Batcom Quezon Talagit. Magandang gabi. Sabi ni paring Jundi T. Valencia. Merong utak si Marcos, sabi ni Jundi. Kaya lang, panay ang galaw ng John nito. Yung panga. Ano yun? Ginigiyang? Tanong lang sa mga users at mga prohibited drugs ang manifestation nito. Like cocaine o kaya heroin. Sabi ni paring Jundi T. Valencia. Pareho silang takot
na mailantad ang mga nangyaring eleksyon noong 2022. Kaya pinapaikot lamang, iikot-ikot lamang ang taong bayan ng presidente at ng vice-presidente, sabi ni paring Batcom Quezon Talagit. At sabi pa niya, may alas si Sara labang kay BBM. Yun ang nakikita ko, sabi ni paring Batcom Quezon. Kaya di makakilos ng maayos regarding sa impeachment, malamang na may malakas na ebidensya si Sara sa iya na ikinatatakot naman ni BBM. Baha, hindi ba, Kamalek? Sabi ni Batcom Quezon Talagit. Happy fun Saturday morning, Kafurel, and greetings from Toronto, Canada. Impeach Mary Grace Piatos. Sabi ni Margarita Villegas. Aren Junior Dal, good morning. Good morning na lamang. At saka si Bonifacio Año Nuevo. Buti pa nga si Senator Risa Hontiveros at May Bowles. Nabasa ko na kanina. Okay, thank you, Parikoy. Maraming salamat. At sa mga nasa silent sector ng ating audience, kaninang ginalaw ko ito nawala. Marami sila. Pag nagalaw ko itong aking iPhone na hindi ko kaagad, anong tawag niyan, sinearch itong mga ito, nawawalang bigla eh. But anyway, alam kong naandyan kayo. Maraming salamat. At saka si Nancy Ong, nandoon din siya sa YouTube ngayon. At saka nandito sa Facebook. Maraming salamat, Nancy. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin. Puso ko sa bayan ko. Dapat ganyan ang ating damdamin. Huwag nating kaliligtaan, if you see something, say something. Yun ang naging resulta ng pagsalakay ng mga miyembro ng NBI diyan sa Tambo sa Parañaque. Nasa kote ang mga pure-blooded Chinese na may operasyon ng illegal na cryptocurrency at love scam. Dahilan sa report ng ordinaryo nating mamamayan. Kaya sabi ko na nga, kung may makita kayo riyan na anuman na anomalya, ihayag ninyo sa taong bayan. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Isa pang magandang halimbawa rito mga kababayan, naalala ninyo yung security guard? Naganap ito, Disyembre pa yata eh. Security guard. Hinablot yung ibinibentang sampagitan ng isang 18 anyos na dalaginding. Ngayon, may kaso siya. Tanggal na sa serbisyo. May kaso pa siya. At yan ay dahilan sa paglilingkod sa bayan ng mga kababayan natin na ginamit ang kanyang cellphone para idokumento ang pang-aabuso ng naturang security guard. Public service. Yan ang ating kahilingan sa ating mga kababayan. Lagi, if you see something, say something. Saturday Live. Well,